Muli magandang araw mga kaibigan at mga kababayan. Sa oras na ito, muli tayong magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na muli niya tayong binigyan ng pagkakataon upang magkita-kita muli. Pag-aralan natin ngayong araw na ito mga kaibigan ang may kinalaman sa bautismo. Ating alamin kung ano ang tamang bautismo ayon sa Biblia. Ating alamin kung ano ang kaugnayan ng bautismo tungkol sa kaligtasan ng bawat mananampalataya. At alamin natin sa Biblia kung ano ang tamang pagbabautismo na ibinigay ng ating Panginoong Hesus bilang siya ang ehemplo sa lahat ng mga bagay na dapat gawin ng mga Kristiyano. At bago yan, ay muna ay manalangin mga kaibigan, samahan ninyo ko sa maigsi na pananalangin. O dakilang Diyos na mahabagin ang nangtanan ay sa mga langit, sa oras na ito, amin pong ipinagkaloob sa inyo ang aming oras na kami ay mag-aral ng iyong mga banal na salita. Ito patawad, Panginoon Diyos, ang aming mga pagkakasala at kasihan kami ng inyong banal na Espiritu upang mga bagay na aming marinig at matutunan ay siyang sa kabuhayan ng bawat isa sa amin sa pang-araw-araw na aming buhay. Ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tuloy tayo mga kaibigan. Ang ating paksa ngayon na pag-uusapan ay ang tungkol sa bautismo. No? Sabi natin kanina, ano ang tamang proseso ng pagbabautismo at ano ang kinalaman nito sa kaligtasan ng bawat tao. At ano ang tamang pagbabautismo. Bakit kailangan ng bautismo, mga kaibigan? Sa Marcos Kapitulo 16, ang talata noon ay 16, sinasabi kung bakit tayo dapat kailangan mabautismuhan. Sabi rito, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kung bakit kailangan ang bautismo mga kaibigan, sapagkat kapag hindi ang isang tao mababautismuhan ayon sa talata natin binasa, ang sabi, ulitin natin, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Isa pang dahilan kung bakit kailangan ng isang tao ang tinatawag na bautismo ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang talata ay 38. Pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia mga kaibigan. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, ang bautismo mga kaibigan, noon pa pala yan pinapangaral na ng ating mga kapwa Kristiyano, no? Lalo na yung mga alagad. Dito sa Gawa, Kapitulo 2:38. So, dati na pala ito pinapangaral na nila. So ngayon, nire-remind ulit tayo ng ating Panginoong Diyos at magitan itong pag-aaral kung ano ba ang kahalagahan nitong tinatawag na bautismo. Ano pa ang mga sinasabi ng ating Biblia kung bakit kailangan na ang tao ay mabautismuhan? Dito sa Aklat ng Juan, mga kaibigan, ay mayroon tayong mababasa na ganito. Sa Kapitulo 3, ang talata nito ay 7, sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemo. Ating pakinggan, basahin natin. Sa verse 1 up to 7, sa Kapitulo 3 ng Juan, sinabi dito, may isang lalaking kabilang sa mga Parisiyo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niyang Diyos.
Sa verse 3, sumagot si Jesus sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paano maipanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" Sumagot ulit ang ating Panginoong Hesus sa kanya sa verse 5. Sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." So, maliwanag dito na sinasabi, mga kaibigan, na kung bakit talaga kailangan na ang tao ay mabinyagan. Sa sagot ng ating Panginoong Hesus sa kay Nicodemo, maliwanag na sabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo na maliban ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Yung ipapanganak sa tubig, ibig sabihin, siya ay kinakailangang mabautismuhan, mga kaibigan. Ano pa ang sinasabi ng ating Biblia kung bakit kinakailangan na ang tao ay dadaan sa isang bautismo? Pakinggan natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 3. No? Ang ating Panginoon ang may sabi dito sa Mateo Kapitulo 3, ang talata nito ay 13 hanggang sa 16. Sabi dito, "At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya." Yan. Verse 14, ibig siyang hadlangan ni Juan, no? Na nagsasabi, sabi ni Juan, "Ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin." Sa verse 15, sinabi ng ating Panginoong Hesus, ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran, at siya ay sumang-ayon." Sa verse 16, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. So mga kaibigan, kung mapapansin natin, ang ating Panginoong Hesus ang siyang huwaran o example kung paano ginagawa yung isang bautismo. So, nababasa natin ang verse 16, sabi dito, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Ibig sabihin lang, umahon sa tubig, ibig sabihin lang, lumusong siya dito sa tubig. Ibig sabihin, maraming tubig. Kasi hindi naman pwedeng sabihin mong lumusong kung winisikan lang, mga kapatid. O di kaya, hindi naman pwedeng sabihin na pagkatapos winisikan ng tubig, ay sinabi ni Mateo na umahon sa pagkakawisik. No, hindi rin pwede. Ibig sabihin lang, nauunawaan natin na ang bautismo na ginawa sa ating Panginoong Hesus ay maliwanag na nung binautismuhan siya ni John ay may maraming tubig. So yun po ang tinatawag na example o huwaran kung paano binabautismuhan ng isang tao tungo sa katuwiran o kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Now, so yun po ang mga bagay na sinabi ng Biblia kung bakit kinakailangan na ang tao ay mabautismuhan. Napunta naman tayo sa kahulugan. Ano po ang kahulugan ng bautismo? No? Bakit kinakailangan ng bautismo at ano ang kahulugan niya? Atin pong basahin ang Biblia. No? Pag-aralan natin mabuti ang Biblia kung ano ang kahulugan, bakit ang tao binabautismuhan. Dito sa aklat ng Roma. Sa Roma Kapitulo 6, 3 hanggang 6. Ating mababasa ang ganito. 6, 3 hanggang 6.
O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inililibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Verse 5. Verse 5. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Verse 6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang itinapos sa krus, upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa, at upang tayo'y hindi na magpaalitin pa sa kasalanan. Unang dahilan, mga kaibigan, kung bakit ang tao ay binabautismuhan at inilulubog sa tubig. Kung ano ang kahulugan nito, ay para bang ang tao ay kapag inilulubog sa tubig, ang ibig sabihin ayon sa ating binasa, ay inililibing siya. Kasi kapag nasa ilalim tayo ng tubig, ang tubig ay nasa ibabaw natin, punong-puno ng tubig, ang kahulugan nun ay paglilibing. Inililibing natin ang ating sarili espiritual, at kasama dun ang mga dati nating pamumuhay, mga dati nating ginawa. Yun ang ibig sabihin pala ng bautismo, mga kaibigan. Yung tayo ay ilibing sa tubig, at pag-aho natin sa tubig, of course, bagong buhay ang ating ipamumuhay na kasama ng ating Panginoon. Sabi sa verse 4, ulitin natin, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa magitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Yun ang ibig sabihin po, mga kaibigan, kung bakit tayo binabautismohan sa tubig. Para tayong inililibing na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Yung bautismo na ginawa sa atin ay mayroon tamang kahulugan. Ano pang isang kahulugan kung bakit tayo ay binabautismuhan? Sa aklat ng Kolosas, ating basahin, sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, ang talata nito ay 12, mga kaibigan. Kolosas, Kapitulo 2, verse 12. Sabi dito, nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Nung tayo daw ilibing na kasama niya sa bautismo, tayo rin anya ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang isang kahulugan ng bautismo sa tao ay pinatutunayan ng aklat dito sa Kolosas na isang paglilibing ng dati nating pamumuhay o pagkatao, mga kaibigan. At pag-aho natin sa tubig bilang paglibing ay nagkaroon tayo ng bagong pamumuhay sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Balik tayo uli sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, 1 hanggang 7. Sinabi dito kanina, binasa natin, na dito sa kwento ni Nicodemo at ng ating Panginoong Hesus, atin na lang pong ulitin ang sinabi kanina na maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu ay hindi niya makikita ang alin hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban, meaning kung hindi talaga dadaan ang tao sa bautismo
sa magitan ng tubig at bautismo sa banal na espiritu, ay hindi siya makakapasok, sabi ng ating Panginoon, sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. So may kahulugan na pinakamahalaga ang bautismo sa isang tao, mga kaibigan at mga kababayan. Isa pang patotoo ng Biblia kung ano ang kahulugan ng bautismo sa mga mananampalataya ay ito. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 22. Aklat ng Gawa, Kapitulo 22, sinasabi yung ganitong mga pangungusap sa may talata na 16. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Oh? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kaibigan, ang mga alagad, sila Pablo at yung kanyang mga kasama, kapag sila nangangaral, kasi mayroon yung panawagan sa kanilang pagtatapos ng mga sermon, ay pinananawagan nila ang tinatawag na magsisi at magpabautismo, sapagkat ito ang isa rin sa mga kahulugan ng pagtanggap, mga kaibigan, kung ano ang mga nararapat gawin bilang isang tunay na Kristiyano na mananampalataya. Ano sabi? Sabi sa 22, yung binasa natin, 22:16, tumindig at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. So yun po yung mga kahulugan, mga kaibigan at mga kababayan, ng bautismo. So kung kayo ay hindi pa nakakaranas nito, mga kaibigan, dapat maranasan ninyo ito, kasi ito ay isang sagrado na kaparaanan ng Diyos sa ikaliligtas, no? Paraan ng Diyos para ang tao ay mapabilang sa kanyang kaharian. Okay, ang Biblia ay mayroong mga tagubilin sa mga bago ang tao mabautismuhan. Sa Biblia po, alamin natin kung sino ang karapat-dapat na binabautismuhan. Yung sanggol ba o yung mga hindi nakaalam ng salita ng Diyos? Pwede ba silang diretsong babautismuhan o nabanggit natin yung mga sanggol, yung bagong panganak? Kasi isa sa kultura ng mga Pilipinong nakagisnan, pagkapanganak ng mga sanggol ay dinadala sa simbahan at pinapabautismuhan. Ano ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa mga bagay na ating sinasabi? No? Ito ay ating dapat alamin. Ayon dito sa Marcos, balik tayo sa Marcos 16. Mark 16, simulan natin sa 15 hanggang sa 16. Sinabi dito, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. 16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So maliwanag po yan, mga kapatid at mga kaibigan, na una, bago mabautismuhan ng isang tao, pinakailangan mo na siya ay maaralan. Dapat muna alam niya yung tungkol sa kaharian ng Diyos. No? So, sa mga bagay na ito, may katanungan kanina na sinabi natin, pwede ba ang isang sanggol mabautismuhan? So, kung dito papasok sa pinag-aralan natin, hindi pwede ang sanggol, kasi ang sanggol hindi naman natin pwedeng pangaralan dahil siyempre hindi naman siya nakakakunawa dahil siya ay sanggol. Ang sinasabi ng ating Biblia
kung sino ang nararapat na dumaan sa isang bautismo ay yung mga naaralan, yung nakakaalam at nakakaunawa ng mga nais na makarating sa Kanya ng ating Panginoon Diyos. Sila po ang pwedeng bautismuhan at hindi pwede ang mga walang muang, yung mga wala pang isip, katulad ng mga bata pa, mga sanggol, yan. Hindi pa sila pwede kasi dapat muna nilang malaman ang kalooban ng Diyos bago sila tumanggap ng isang bautismo. Ano pang sinasabi ng ating Biblia? Sa Gawa, Kapitulo 2, 38, kanina doon sa ating binasa. Balikan muna natin mga kaibigan. Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, 38, ang talata. No, sabi dito, 2:38. 8:36 pa lang mga kaibigan. Sa Gawa 8:36, ito ang sinasabi ng Biblia, no? Kung sino ang dapat na mabinyagan. Sabi rito, ito ay isang tagpo na ating basahin pag inyong pumapakinggan ng dito sa 38, sa Gawa 8:38, inutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Pilipi at ang eunuko sa tubig at binautismuhan siya ni Pilipi. Ang tanong na sinabi natin kanina, sino ang dapat na magdanas ng bautismo, no? Sinabi natin hindi pwede ang sanggol dahil ang unang proseso nitong bautismo dapat siya muna ay maaralan. Ngayon dito sa ikalawang patutuon ng Biblia na binasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, particular dito sa verse 38, ang eunuko dito ay ito yung isang tao na nakasama ni Pilipi, mga kaibigan, na habang sila sumasakay sa karwahe, inaralan ito ni Pilipi ang eunuko. Ibig sabihin, inaralan ng salita ng Diyos. At nung nakadaan sila ng tubig, iniutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Pilipi at ang eunuko sa tubig at binautismuhan ni Pilipi ang eunuko. So nakita natin dito, aral muna, at kapag naniniwala yung inaaralan sa mga aral na gusto ng Diyos na makarating sa Kanya, ay binabautismuhan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga doon sa aklat ng Marcos 16:16, sabi doon ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So makikita natin na una muna palagi ang pangangaral bago ang bautismo, mga kaibigan. So ano pa ang sinasabi ng ating Biblia? Sa ating Biblia ay meron tayong mababasa na paraan ng pagbibinyag. Ilang bang klase ng paraan ng bibinyag? Sa Bible po, isa lang ang paraan ng tamang binyag o bautismo. Ating basahin sa Aklat ng Efeso. Aklat ng Efeso, Kapitulo 4, ang talata nito ay 5, mga kaibigan. Inyong pakinggan ang ating babasahin sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 5. Ilan ba ang klase ng binyag o bautismo? Sabi rito, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So walang maraming bautismo, mga kaibigan, isa lang. No? Isa lang. Ang
Katulad na bautismo ng ating Panginoong Hesus, yung ilulubog tayo sa tubig. Ganon din yung sa gawa, kanina yung binasa natin, doon sa Eunuko at si Felipe, nung nakadaan sila habang sakay-sakay sila ng karwahe, habang tumatakbo yung karwahe, inaaralan yung Eunuko, inaaralan ni Felipe, at nung nakadaan sila ng tubig, dumaan sila doon, huminto sila, bumaba sila ng karwahe, at binautismuhan doon ng Eunuko. Lubog po mga kapatid, yung nilulubog yung buong katawan, lulusong ka sa tubig tapos ilulubog ka doon. Yun ang tamang bautismo. Isang paraan lamang yan mga kaibigan, wala nang iba. Kaya kapag yung bautismo mo ay hindi yung naranasan mong bautismo noong ikay nagpabautismo dati, kung hindi yun ang karanasan mo, ay maaring mali po yun. Okay? So ano pa? Lubog. Kasi ang kahulugan kasi ng bautismo, baptiso, ay ang kahulugan niyan mga kaibigan ay lubog. Ilulubog yung ating buong katawan. No? So, ang bautismo mga kaibigan ay isang klase lang sa Biblia ating napag-aralan, at ang bautismo ayon sa Biblia ay isang proseso ng isang mananampalataya para makapasok siya sa kaharian ng langit. Ano pa? Ang sabi ng ating Panginoon niya doon maliban na ang tao ay hindi ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So yun mga kaibigan at mga kapatid, kaya ang panawagan sa atin ng ating Panginoong Diyos dito sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, balikan natin ang binasa natin kanina dito sa 38, mga kaibigan. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kaibigan at mga kababayan, ito ang tamang proseso bago tayo magpabautismo. Ano ang sinasabi ng ating Biblia? Una, makakarinig muna tayo ng aral, at pangalawa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at pangatlo ay ang bautismo para sa atin bilang mga mananampalataya. At pagkatapos na tayo mabautismuhan, ay ipamumuhay na natin ang ating huwaran at example na sinasampalatayanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At huwag na natin balikan pa ang mga dati nating buhay, at kinalimutan na natin yon sa pamamagitan ng pagbabagong buhay, sapagkat inilubog na yon, inilibing na natin yon sa ilalim ng tubig nung tayo ay nabautismo. Mga kaibigan at mga kababayan, sana po naunawaan natin ang panawagan ng ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po ng bautismo sa bawat isa sa atin, sapagkat ito ay may ugnayan at may kinalaman sa tinatawag na buhay at kamatayan. Mga kaibigan, sana madatnan kayo ng mensaheng ito, at tutulungan tayo ng ating Panginoon Diyos at ipadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. At pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa ikalawang pagkakataon, tayo ay sama-samang sasalubong sa Kanya sa mga lapaat. God bless po mga kaibigan at mga kapatid.